Mainit na balita. Kung bakit daw si Erwin Tulfo ay pinayagan ng COMELEC na tumakbo at iproklama. Gayong may disqualification case, hindi naman siya isang katutubong Pilipino. Dahil kung matatanda nyo, hindi siya naging miyembro ng kabinete, hindi siya nakapasa sa Commission on Appointments, sapagkat questionable nga dahil ang kanyang pasaporte ay Amerikano. Yung issue ng citizenship ay napakahalagang bagay yon. Dapat hindi na po proclaim mo na pag may disqualification cases kasi magkakaproblema ngayon doon. May nakaligtan ako na kailangan may bahagi natin dito sa ating mga viewers. Sapagkat kahapon, may mga natanggap po akong text, mga tawag. At sinasabi nila, kung maaari daw ay i-discuss, talakayin, kung bakit daw si Erwin Tulfo ay pinayagan ng COMELEC na tumakbo at iproklama. Gayong may disqualification case dahil hindi naman siya isang katutubong Pilipino. Dahil kung matatanda nyo, hindi siya naging miyembro ng kabinete, hindi siya nakapasa sa Commission on Appointments, sapagkat questionable nga dahil ang kanyang pasaporte ay Amerikano. Basta may problema siya doon. Yung mga tumawag at nag-text sa atin, bakit daw? So ang ginawa natin, tinext ko si Chair George Garcia ng COMELEC. Sabi ko, ito mga tinatanong. Ako gusto kong talakayin niya, pero gusto kong makuha ang panig ng COMELEC. Sabi ko, bakit ba na pumayag kayo na ituloy ang kandidatura niya despite the pending case of disqualification? Ang sagot mo sa akin, yun daw pong kaso, yung disqualification case na final against Erwin ay dinismiss. Dinismiss on technical grounds. Kasi marami daw violation. Kasi alam po ninyo, pag nag-file ka kasi, kailangan susunod ka sa rules. Mayroong prosedimento. Kailangan verified. Basta marami yung requirements na hindi yung sinunod. Marami raw grounds sa isang petition. Kumbaga, hindi yung sinunod ng abogado. Mahina yung abogadong nag-file para dun sa question. Kaya daw, dinismiss nila. Yan daw, motion to stop the proclamation, yun daw kasama doon sa kanilang motion for reconsideration. Kaya nakabinbin pa rin hanggang ngayon. Katunayan, pinadala ko sa akin ni Chairman George Garcia yung motion for reconsideration, yung kopya, yung soft copy para makita ko kung bakit na-dismiss yung kanilang kaso. Pero alam po ninyo, yung issue ng citizenship ay napakahalagang bagay yon. Kailangan ay ma-resolve yan. Kailangan kung merong mag-question man sa inyo dahil na-proclaim na yan, magpunta kayo sa Senate Electoral Tribunal. Sapagkat napakaselan ng isang senador o isang opisyal ng gobyerno na ang kailangan ay isang natural-born citizen ay hindi. Kaya kailangan doon sa Senate Electoral Tribunal hanggang makarating yan sa Korte Suprema para malaman natin kung talaga bang yan ba ay natural-born citizen o hindi. Dahil naging Amerikano at hindi naman yata tinagal. So, that's a legal issue na kailangan talagang gawin nating i-resolve. Otherwise, may problema na naman tayo. Meron tayong batas pero hindi sinusunod. Ulit and we're calling out on Chair George Garcia. I think you should look at the probability that there were pre-shaded ballots that have been inserted into the prior to the election or after the election day. Tingnan mo yan. Kasi makikita mo talaga kung nadaya ang isang particular na kandidato. Number two,
palagay ko, i-resolve nyo na ho yung mga disqualification cases. Dahil maraming disqualification cases na na-proclaim na yung iba. Dapat hindi na po-proclaim mo na pag may disqualification cases kasi magkakaproblema kayo doon. Dahil kung halimbawa sa congressional, pre-proclaim nyo, wala na kayong jurisdiction. Pupunta na yan sa House of Representatives Electoral Tribunal o kung mayroon mang protesta sa Senado, doon sa Senate Electoral Tribunal. And the danger there is, pag doon na napunta sa kanila, 3 taon lang ang termino ng mga kongresista, 6 na taon naman ng senador, gaya nga nung nangyari kay Coco Pimentel, ilang buwan na lang, saka natapos lang dahil sumuko yung kalaban. Pero kung hindi sumuko yun, natapos na yung termino ng senador, hindi pa tapos yung protesta. Kaya dapat to, yung mga disqualification cases, immediately, nire-resolve ka agad. Ngayon, puntahan naman natin yung party list. Alam niyo, ever since, ako po'y kontra sa party list. At matagal ko nang minumungkahi na baguhin na yan sa ligang batas at tanggalin na yan. Kasi, unang-una, sinasabi na yung party list kaya ginawa para di umano makatawanan ng mga nominees na mananalo, yung special group, yung mga handicap na yan, yung fisherman na yan, yung farmers, yung senior citizen, kung ano nung special group. Ang tanong ko po noon pa, sabi ko, bakit? Ba't kailangan natin ng party list? Meron na nga district representatives. Pag ikaw ay kinatama ng isang distrito mo, doon sa loob ng distrito mo, naroon yung mga special groups, naroon yung senior citizen, naroon yung handicap. Bakit kailangan ka pang gumawa ng isa pang party list representative upang ikatawan? Kumbaga, doble na ang gagawing trabaho, doble pa ang pagsahod na gagawin natin. At ang katunayan, di ba meron akong dare ng isang linggo. Sabi ko ako pupusta, tingnan ninyo yung mga party list representatives na yan. Tingnan nyo ang mga panukalang batas na inihain yan. Kung totoo na kinakatawanan nila yung kanilang mga nire-represent, pupusta ako sa inyo. Baka 1, 2 lang ang meron out of 160? Ilang bang party list representatives? Kupod ng dami. Pangalawa, meron pa akong gustong iparating sa Commission on Election. Under the law, kailangan po 2% ang makuha ng isang party list sa kabuuan ng bumoto sa party list. Sa madaling sabi, hindi ka po pwedeng maging kinatawan ng party list. Yung nominee, hindi ka pa pwedeng maging kongresista kung hindi nakuha ng party list yung 10%. Pero hindi yun nila sinunod yan. Hindi nila sinunod kasi daw, sabi kailangan punuin. Punuin yung 64 seats. 64 nga ba? 64 seats. Pero teka muna. Yun yung mandato na punuin mo ng 64 seats. That assumes na yung requirement ng 2% ay nakuha. Pero ang ginawa nila, kahit na hindi 10% ang nakuha, gumawa sila ng formula na kahit hindi nakakuha ng 10%, dahil kulang yung nakakuha, pinupuluan nila. Sa akin, mali po yun, illegal yun. Bakit di mo sinusunod yung batas na 10%? Merong formula itong si Justice Antonio Carpio na sinunod last election. The previous election, mayroon pa silang formula. Mali po yun. Kailangan, pag sinabing 10% of the entire votes cast for the party list, yun lang ang po pwede. Pero sa totoo lang, buwagin na natin yan. Useless talaga yung party list na yan. Dagdag lamang yan sa kaba ng bayan. Wala namang ginagawa. O tingnan niyo ang mga panukalang batas nila. Kung meron silang ginawa pala sa special group nila. Yun lang sa indigenous, di ba? Merong mga indigenous people. Ang dami niyan. Merong party list dyan. O tingnan mo, kung may nagawa, ubod na, daming reklamo. Itong mga
mga katutubong Pilipino natin. Eh, useless talaga yan. So, Attorney Sal, 54 po yung dapat ma-proclaim ng mga party list groups. Pero dahil sa suspension po na kinakaharap ng 2 party lists, there are 52. And 6 lang po doon ang na-meet yung parang requirement to have 2% of the votes. So, yan po si Akbayan, Duterte Youth, Tingog, 4Ps, ACT-CIS, Ako Bicol. But the rest, which number in 48, hindi po nakakuha ng 2%. 48 party lists, Attorney Sal. Eh nga, ang problema nga, yung 2%, kahit na hindi nila nakuha, pupunuin pa rin nila in violation of what the law requires. And the lowest of that 54, Attorney Sal, is 0.62%. So, Attorney Sal, back to the yung plano nilang baguhin yung party list law. Bilang isang abogado, Attorney Sal, how would this affect the Constitution considering na nais baguhin ng COMELEC ang sistema ng party list sa bansa? Kailangan baguhin yan, illegal yan kasi maliwanag naman ang Constitution dapat 2%. Hindi nila sinusunod. So, unconstitutional in simpler words, Attorney Sal.